1 hanggang 2 pang malakas na bagyo ang tinatayang tatama sa bansa. Ito'y bago matapos ang taon, Henry. Pero Ses, makakatulong daw yung mga bagong Doppler machine ng Pag-asa o Doppler radar para makapagbigay ng mas tumpak na impormasyon sa mga papasok na bagyo. Ang problema, halos 2 buwang naantala ang pagkakabit ng bagong Doppler radar sa Subic nang madiskubre ng mga engineers na hindi tugma ang ilang piyesa dito. Nagbabagdila si Zian Ambrosio. Ang Doppler radar ay nasa magtatama sa mga naging maling pagtataya ng Pag-asa sa galaw ng mga bagyong dumadaan sa Pilipinas. Agosto ngayong taon dapat na simulan ng gumana ang bagong Doppler radar na ito sa Subic. Pero hindi ito natuloy. Nagkaproblema kasi sa ilang mga piyesa nito para makumpleto ang installation. It was delay in getting some of the equipment here. We had some delays because we remanufactured a top plate that goes on the top. Halos 2 buwan makalipas ang target nilang petsa na kumpleto na rin ang installation ng Doppler radar. Ayon sa Pag-asa, oras na mag-operate na ito, mas malinaw na mamomonitor ang galaw ng bagyo, lalo yung dumarang malapit sa Metro Manila. Mala 3D na scanning ng mga ulap ang ginagawa ng bagong Doppler radar. Pagbubuga ito ng mga energy waves na pupunta sa mga ulap, saka ibabato ang impormasyon pabalik sa radar. Sa loob lang ng 10 minuto, masasabi na kung gaano kalakas ang ulan-dala ng bagyo at kung hanggang kailan ito tatagal sa isang lugar. Sa ngayon kasi umaasa lang ang Pag-asa sa satellite data na pawang flat images o 2D lang at hindi nagbibigay ng tumpak na detalye ng bagyo. At 2 lumang Doppler radar na limitado ang kapasidad. Isang malaking tulong para sa ating mga weather forecaster, ang Subic po nakikita niya yung area ng Metro Manila. Bukod sa Subic, target din matapos ngayong taon ang installation ng mga Doppler radar sa mga lungsod ng Tagaytay, Cotabato, Surigao at Cebu. Para sa Bandila, Zian Ambrosio.